Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong October 27. And for today, we are going to talk about the last video for our weekly series of Reformation back to the Bible movement. And for today, we are going to focus Soli Deo Gloria, or to the glory of God alone. Makikita natin ito sa Romans chapter 11 verse 36 na nagsasabing, "For from Him, and through Him, and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen." Sa Tagalog, sapagkat mula sa Kanya, at sa pamamagitan niya, at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Talagang napaka-powerful, no? Ng Romans chapter 11 verse 36. It's a statement that says na lahat talaga ay para sa Diyos. Because God created all things for His glory. Lahat ng nakikita mo, lahat na nag-i-exist sa mundo, ay nararapat lamang upang magbigay punyagi sa kagitingan ng Panginoon, no? And that's also because God redeemed us for His greater glory. Kaya tayo, kahit tayo'y napunta na sa kasalanan, tayo'y punong-puno ng sin sa ating katawan, He still redeemed us by His grace because that's also a part of His greater glory. And kaya niya tayo binigyan ng chance because God desires that we see His eternal glory. Yung glory, yung kagitingan niya na hindi nagwawakas. Hindi natin kasi ito makikita kapag nalulunod tayo sa sa kasalanan. Pero once we are saved by Him, through grace, by faith, makikita natin yung kagitingan niya na hindi nagtatapos kahit na gaano pa katagal yung panahon na lumipas. So, follow the grand compass of life. Iisa lang dapat ang ating tinatahak na direksyon. Ito po yung direksyon na papunta sa ating Panginoon. And focus on what glorifies the Lord. Hindi yung mga bagay na nagdi-distract sa'yo o yung mga bagay na nagpupush sa'yo upang maging makasalanan, upang maging disobedient. Bagkus, you should fulfill your duty and be forgotten. Kasi may kanya-kanya tayong duty, no? And yung duty na yon is para rin sa ating kabutihan at sa pamamaraan na kung saan nabibigyan ng honor yung ating Panginoon. Yan lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.